Para himayin ang isyong yan ni Ramil Madriaga, gayon din ang plunder complaint na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte, makakasama natin live via Zoom si dating Senador Antonio Sani Trillanes. Magandang hapon po, Senator Trillanes. Welcome po sa Arangkada Balita. Sir, medyo nakamute po ata kayo, Senator. Yan. Yan. Okay. Na. Yes, opo. Yes, Senator. Senator, una, magandang hapon nga po. Welcome sa Arangkada Balita. Senator, una, alam ko minsan may mga sarili kayong sources, pero ano po anong info na nag-gather nyo tukol muna dito kay Ramil Madriaga? Bukod sa mga nalaman na natin sa telebisyon. Sa kasalukuyan po ay nagkakandak po kami ng pagsisiyasat doon po sa mga salaysay niya. Binavalidate natin yung mga pwedeng mavalidate. Kasi kailangan na dahan-dahan ang approach natin dito dahil mabibigat yung kanyang mga aligasyon. At but we cannot just brush it off, no? While sabi nga natin, a dime a dozen yung mga ganyang yung mga lumalabas na scammer, kaya kailangan natin siguraduhin na itong kay Mr. Madriaga totoo bago natin talagang ilabas ng tuluyan. So yung pong mga aligasyon po niya ay sa inyong pagkakaalam ay bago? Or meron naman po bang basehan? Ito ay consistent naman dun sa pagkakilala natin dun sa Duterte family na sila ay involved sa iba't ibang mga illegal na operasyon, kasama na yung illegal drugs, kasama na yung mga pogo, at iba pa. At lahat ng uri ng korupsyon, ito ay ginawa nila nung nasa Davao pa lang sila dahil sila yung hari at reyna doon, kaya hindi sila nasisilip. Yung mga kumukontra sa kanila, yung ilang media na nag-expose sa kanila early on, pinagpapatay, ano? Yan, sila June Pala, at meron si isang a certain Soto ang apelyido. So, tinumba. Kaya ito, nasanay sila sa ganyan. Ito ngayon, tinitignan din natin kung yung mga claims niya ay hindi lang yung yung claims per se, kung hindi, siya ba ay nasa posisyon na pwede niyang maggawa yung mga kiniklaim niyang ginawa niya. Yun. Gano ba siya ka-close talaga? Kumbaga nasa inner circle ba talaga siya para malaman niya yung ganitong yung mga details na masyadong detalyado talaga na mga ano. Yes. Pero yun nga po, Senator Trillanes, marami pa rin yung nagsasabi nga dahil yung timing nito, di ba, may nagsampa ng plunder case, biglang lumutang ito si Madriaga. Marami ang medyo may agam-agam with regard sa kanya. Kumbaga sabi, teka, wag muna natin akapin ng gusto etong si Madriaga. Pag-aralan natin na muna itong taong to at posible na baka daw pakawala ito para magulo yung investigation. Kayo ho ba, nababasa nyo na posibleng mangyari nga ito? Sa totoo lang, itong si Madriaga ay inilapit na rin sa amin mga a few months back. Okay. Kaso talagang napakaraming mga issues noon na tinututukan natin. Kaya hindi na isang tabi po natin yan. Pero ilang investigador na rin po ang napapunta ko to vet. No? Kasi ano yan may facing yan. Hindi pwedeng kung anong unang bungad, yun na. Kailangan makita natin, mapiga talaga natin. Maraming ways to vet until finally ma-satisfy tayo. So, ito, ako nga, sa tingin ko, nahuli na ito. Supposed to be nung kasagsagan ng Quadcom. Doon ito lumabas. Kaso, mukhang hindi pa siya nag-give up doon sa samahan nila ni Sara Duterte. Hindi pa siya nagagalit nung panahon na yon. Kaya siguro binagbibigyan pa niya ng pagkakataon na matulungan siya. Kaso mabutay sa punto ngayon. Ayun na nga, sa mga hindi po nakakaalam, refresh nga po kami, ano ba ang dahilan bakit siya biglang bumaliktad? Dahil considering based on the pictures and sa claims niya na parang close na close po sila ni VP Sara. Ang basis lang naman po natin ngayon, yung official na pahayag ng kanyang abogado na ang nagkaso kasi sa kanya ng kidnapping ay si Harry Roque.
At bunga ito nung mga pag-aagawan nila ng lupain sa Bataan. So mukhang part siya ng sindikato nung una, kaso dahil conflict of interest, ito biglang kinasuhan siya ni Harry Roque na naipakulong siya. Kaya iyaan ngayon ang estado. Siguro nung mga nakaraang buwan ay sumusubok siya matulungan siya ni Sara Duterte, pero yun na nga, mukhang nainip na siya at walang nangyayari sa kanyang kaso, kaya ganito ang ginawa niya. And sabi raw po ni VP Sara ay fishing expedition lang daw ang inihaing reklamong ito. Ano po ang reaksyon niyo dito, Senator? Napakalabnaw naman ng response niya kasi alam nyo, kaya gano'n na lang dahil hindi talaga nila masasagot ito. Itong basis nung plunder case na ifinail ng mga civil society leaders at church leaders ay bunga nung investigasyon dun sa confidential funds. Ito nasaksihan ng mga kababayan natin kung paano winaldas yung 125 million pesos in 11 days, kung paano ang gastos nila ng 250,000 pesos per day sa warehouse, sa safe house na ginagamit daw nila. Tapos nandiyan na yung mga paggastos ng 600 plus million na confidential funds ng DepEd nung Secretary of Education pa si Sara, na ang ginagamit yung mga fictitious names like yung Mary Grace Piatos at iba pa. So lahat ng dokumentong nakalap doon sa hearing sa House ay yon ang ginamit na ebidensya doon sa ifinail. Kaya mabigat ito. At hindi lang yan. Alam mo problema ni Sara dito, hindi lang siya yung nakasuhan. 15 sila. Kaya yun nga yung mga nakasama sa kaso ay mag-iisip-isip na. Kasi unang-una hindi naman sila yung nakinabang dyan sa pera na yan. Opo. Maari silang maging testigo laban kay Sara. And Senator, kasama ho ba kayo sa mga nagsampa isa ba kayo sa nagsampa ng plunder complaint laban kay VP Sara, or may plano po ba kayong magsampa din ng sarili niyo po? Hindi po tayo kasama dun sa mga nag-file, pero na pag-alaman lang natin yung background nung ipa-file nila. At may tinitignan pa tayong mga iba pang mga posibleng graft cases na pwedeng i-file kay Sara Duterte na ilan dito ay naging basihan nung kanyang impeachment complaint. Remember, kaya hindi ito final kaagad sa ombudsman dahil nung panahon na yon, ang ombudsman ay kakampi nila Sara Duterte. Ito lang naman ang gusto ko lang masabi sa mga kababayan natin, hindi po ito mga iniimbento. Bawal po yan. Pagka nag-imbento ka ng mga ganyang mga aligasyon, pwede kang makasuhan. No? At kaya sana yung mga kababayan nating kumakapit pa rin sa paniniwala na maayos na public servants itong mga Duterte, sana imulat nyo na yung mga mata ninyo. Maliwanag na ho yung mga ebidensya kung gaano katiwali itong mga Duterte. At ito na nga, may bago pang aligasyon, yung kila Madriaga. Okay. So, dun sa plunder case laban kay VP Sara, sa tingin niyo po ba hanggang saan makakarating itong kaso na to, at sa tingin niyo po ba ay it will be faster rather than mas matagal katulad ng mga nangyari ng mga nakaraang na bigyan ng plunder case like si former President Estrada na 6 years itinagal ang kanyang plunder case, tapos na pardon din siya. Palagay natin, since mas maliwanag yung kaso dito, yung ebidensya, ito ay direct. Ngayon, ang pinakang komplikasyon nito ay baka hahadlang yung mga abogado niya at sasabihin na hindi pwedeng kasuhan ang isang vice president. So, pwede nilang i-invoke yan. Ngayon, pwedeng i-test yan ni Ombudsman Remulla kung isasampa niya sa Sandigan Bayan. Pero remember, hindi lang siya nga mag-isa dito. Merong kasama sila, 15 sila lahat. So ibig sabihin, kung kanya man ay
hanggang investigasyon lang pero hindi ipa-file hanggang siya ay Vice President. Pero yung sa mga kasamahan niya ay pwede nang isampa, pwede nang gumulong. At iisa lang naman yung ebidensyang gagamitin nila. So, yun ang magiging komplikasyon ito. At I am sure, nanginginig na yung mga kasabwat niya, yung 14 kasama sa kaso. At may pagkakataon silang gumawa ng tama, mag-state witness lang sila. And Senator, paano ba kung sakali, di ba kasi halos 1.5 month na lang pwede na ulit magsampa? Kasi alam ko first week ng February ay pwede na maglalapse na yung 1-year ban ng pagsampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero pwede ho ba yun na ongoing may trial siya sa ombudsman, then meron din siyang impeachment trial? Pwede po, kasi hindi yan double jeopardy dahil itong nasa ombudsman ay criminal case, criminal investigation. Yung impeachment naman ay technically parang administrative yan, tatanggalin yung titulo ng pagka-vice president. Kaya pwedeng magsabay yan. In fact, mas maganda yan dahil mas maraming makakaalap na ebidensya habang nag-iimbestiga yung ombudsman. Ayun. At sa issue naman po ng world tour, quote-unquote, ni Congressman Pulong Duterte, naniniwala po ba kayo na pupuntahan niya ang lahat ng bansang yon, 17 countries? Hindi po tayo naniniwala na pupuntahan niya lahat yon. Estilo lang nila yan para hindi siya matiktikan doon sa mga bansa na talagang pupuntahan niya. Ang maximum siguro na pupuntahan niya dyan, mga 2-3. No? At so yung iba, panling lang na lang yan para hindi nga matiktikan kung saan talaga siya nalalagi. Pero mabilis naman makita yung mga flight records. Kaya ultimately, malalaman din kung saan talaga siya pumunta. Although hindi naman daw first time po ito, Senator Trillanes, na ginawa ni Congressman Pulong Duterte na last March ba of this year? Ay specific ganun din. countries na yun. The same countries ang kanyang mga pinuntahan. At pinuntahan ba lahat? Hindi ako sure kung Hindi pinuntahan niya lahat. Pero may iba rin naman na nagsasabi na mga analyst, yung katulad ng isa nating nakausap dito, na baka ay kinokort daw niya yung ating yun. mga OFW sa iba't ibang bansa. Kumbaga, early campaigning. Stronghold nila kasi. Oo. Hindi po ganun. Una-una, itong si Pulong Duterte ay napakagaspang niyan. Baka kung humarap sa mga OFWs yan, mabawasan pa sila ng suporta. At base sa mga insiders natin, hindi yan umiikot sa OFWs. Napakatamad niyan. Kaya dire-diretso yan kung saan yan magbabakasyon or kung may transaksyon man siyang gagawin. Kaya I do not believe na pupuntahan niya yung 17 countries na yan. Mga panlinlang lang po yan. At nakita ko nga, actually si VP Sara parang may nilaunch pa na signature campaign sa Dahig para yata bilang support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang nababasa dito? Actually, may nagsabi na nga na kapwa supporter niya na DDS na sinabi, teka, parang scam na yan, yung signature campaign. Kasi wala namang mangyayari dyan sa signature campaign na yan. Kayo ho ba, nabasa niyo ho yun? Yung sinasabing signature campaign? Lahat ng gimmick gagawin nila. At kasi alam nila na natuldo ka na yung jurisdiction issue. Natuldo ka na yun. Wala na silang habol doon. Yung interim release issue, natuldo ka na rin yun. Ngayon, itong fitness to undergo trial, kahit na ano maging desisyon dyan, hindi pa rin papalayain si Duterte. Kaya itong mga ginagawang mga gimmick nila, Sara, ay pinipigana lang nila yung yung sympathy ng taong bayan, yung mga suporta nila, para na magamit nila sa politika. Yun na lang po ang layunin nitong mga magkakapatid na to, para ay mapakinabangan nga nila sa politika itong pagkakulong ng tatay nila. Opo. Balikan ko lang yung 17 countries. Kung sa tingin niyo po ay 2 lang, 2 o 3 out of 17 yung talagang pupuntahan niya, ano-ano po yung mga bansa dito? I would think baka ang isa doon, yung Dahig talaga, dahil bibisitahin niya yung tatay niya. Ano pa po yung ibang mga bansa na sa tingin niyo yung talagang pupuntahan niya out of the 17 countries?
Hindi na po muna natin sasabihin until we get the proper confirmation. Pero may kutob na kami dun sa ilang bansa na pupuntahan nila. Of course, nandiyan na nga yung dahig, if at all. Ano? Kasi parang obligasyon na nga sa kanya yun, yung pagpunta eh. Hindi naman dahil gusto niya. Kundi kailangan nilang pumicture doon sa para kunyari meron silang malasakit pa rin sa tatay niya. But other than that, ay meron silang mga, kumbaga, pinupuntahan for some transactions. Yun. Bakit kunyari, may something ba sila ng kanyang tatay? Apart from, hindi siya yung, parang hindi siya yung paborito ba? Dahil nga, sabi nyo nga, may mga perception na tamad nga raw po siya, sabi na mismo ng kanyang tatay. Doon naman ho sa mga nakakakilala sa Duterte family, alam naman yan, practically estranged yan sila eh. Kaso tuwing mga eleksyon, kailangan nilang gamitin ng isa't isa. Hindi nila, kumbaga, matanggal yon kasi ine-expect yon nung mga supporters nila. Ganun lang po, no? Kasi yung mga, siyempre, mga blind supporters nila, talagang they are looking at them as the ideal Filipino family. But alam niyo, kung mumulat lang nila yung mata nila, talagang makikita nilang there is something wrong dito sa mga anak ni Duterte at kay Duterte. Makita mong dysfunctional family sila at talagang hindi sila napalaki na maayos. Ganun lang po yun. And Senator, pahabol na tanong lang bago namin kayo pakawalan, may info na ho ba kayo kung talagang may warrant na talaga ito si Senator Bato de la Rosa? Posible kaya lumabas ito bago magpasko? Alam niyo po, at this point in time, none of us can confirm or deny the existence of a warrant. Si Bato, nasa kay Bato de la Rosa na lang yan. Malalaman niya, ano ba, kung wala siyang warrant, bakit siya nag-absent? So pwede siyang i-expel, di ba? Kaya, at hindi niya ginagawa yung trabaho niya. Kaya, nasa kanya kung isasapalaran niya yung kung may warrant nga o wala. Kasi kahit tanungin ng kahit na anong ahensya ng gobyerno, sinasabi walang warrant. Pero bakit siya nagtatago, di ba? Oo nga po. So, ibig sabihin, hindi niya ginagawa yung mandato niya bilang senador at yun ang gagamitin natin na basihan pagpa-expel sa kanya in the coming months. Okay, nako, maraming salamat po, former Senator Antonio Trillanes, sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita. Sir, maraming salamat at Merry Christmas, sir. Maraming salamat po.